Isang maligayang bagong taon po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong mga subscriber. Sana po ay palagi po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Idol na idol po kita, Sir Blair, dahil ginagamit mo ang iyong talento sa pagbabahagi sa amin ng mga kwentong hindi lang po tungkol sa katatakutan, kundi nagbibigay din po ng magagandang aral sa buhay. Kaya naman, naisipan ko po na ipadala sa inyo ang aking sariling kwento at baka sakali na meron ding mapulot na aral ang mga taong makakapakinig nito. Sa naging karanasan ko pong ito, ay masasabi ko na talagang napaka makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, Sir Blair. Merong kasing punto sa ating buhay na pakiramdam natin ay pinapabayaan niya na tayo. Pero yung pala, inihahanda niya lamang tayo para sa mas magagandang bagay na nakatadhana sa atin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Nicolas. At ito ang aking kwento. Ang aking ibabahaging kwento ay nangyari noong ako ay bata pa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, ay 11 taong gulang pa lang po ako noon. Lumaki ako na hindi ko nakilala ang aking mga magulang. Ayon po sa kapatid ng nanay ko na si Tita Mabel, ay parehas nalulong sa ipinagbabawal na gamot ang nanay at tatay ko. Nung 1 taong gulang daw ako, ay nagkaroon ng raid sa bahay namin at nanlaban ang aking mga magulang at namatay silang pareho sa pangyayaring yon. Hindi po ako sigurado kung totoo ba ang kwentong yon, pero yun na lang po ang aking pinaniwalaan. Masasabi kong hindi naging maganda ang pagtrato ni Tita Mabel sa akin. Palagi niya akong sinasaktan kapag mainit ang ulo niya. Bukod doon ay inaalila niya rin ako at ng buong pamilya niya. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumayas. Sumakay ako sa isang bus na hindi ko alam kung saan pupunta. Pagkababa ko ng bus ay nasa isang hindi pamilyar na lugar na ako. Naglakad-lakad ako at nagpalaboy-laboy hanggang sa napunta ko sa isang liblib na baryo, at ang una kong pinuntahan ay ang maliit nilang simbahan. Kahit nung bata pa lang ako, ay madasalin na po talaga ako, Sir Blair. Sa Diyos ko po kasi sinasabi ang lahat ng aking hinanakit sa buhay, at kahit hindi ko naririnig ang mga sagot niya, ay alam kong naririnig niya ang lahat ng sinasabi ko. Sa baryong yun ako nanatili ng matagal. Yun nga lang, dahil isa kong palaboy, ay marami ang kumukutya sa akin. Gaya na lang ng binatilyong sakristan na si Melchor, na hindi ko alam kung bakit palaging mainit ang dugo sa akin. Gaya na lamang ng hapon na yon. Nakahiga at natutulog ako sa huliang hanay ng mga upuan sa simbahan nang magising ako dahil may nagwisik ng tubig sa aking muka. Napabalikwas ako ng bangon at doon ko nakita si Melchor sa tabi ko habang hawak ang bote ng holy water. Grabe ka naman, Melchor. Yung holy water ba ang sinaboy mo sa mukha ko? Ito nga, bakit? Baka kasi may demonyong nasa loob ng katawan mo eh. Para mawala. Saka kailangan mo ng maligo, Nicolas. Simula yata nang dumating ka rito sa lugar namin eh, hindi ka pa nakakaranas na maligo eh.
Hindi mo dapat ginagamit ang ganyang banal na bagay sa mga kalokohan mo. Sakristan ka pa naman, Melchor. Tapos ganyan ang ugali mo. Ano bang pakialam mo? Sa kung saan ko gagamitin tong holy water na to, ha? Kahit ipainom ko pa to sa'yo, wala kang pakialam. Saka dapat lang sa'yo ang ginawa ko. Magpasalamat ka na lang kasi hindi isang balde ng tubig ang ibinuhos ko sa'yo. Grabe ka. Hindi ka ba natatakot sa kasamaan ng ugali mo? Nandito pa naman tayo sa loob ng simbahan tapos ganyan ang mga sinasabi mo sa akin. Napakalayo ng kilos mo kapag mayroong misa. Kapag may misa, ay para kang anghel dun sa unahan. Ang dami mo pa't sinasabi, ah. Umalis ka na nga rito. Ginagawa mo ng hotel kung simbahan, eh. Palagi ka na lang dito natutulog. Pero ang sabi naman ni Father, di ba pwede akong pumasok dito sa simbahan kahit walang misa? Kasi bukas naman ito sa lahat ng tao. Saka, siya rin na may sabi sa akin na pwede akong umidip dito. Kaya sa kanya ako makikinig at hindi sa'yo. Ang tigas din naman talaga ng apog mo, eh, no? Halika nga rito. Kung ayaw mong lumabas, ay ako na magpapalabas sa'yo. Mariing hinawakan ni Melchor ang aking braso. Hinila niya ako palabas ng simbahan. Halos maiyak ako dahil pakiramdam ko ay mababalian ako sa ginagawang yon ni Melchor sa akin. Aray, Melchor! Bitiwan mo ako, aray! Nasasaktan na ako! Dapat lang na masaktan ang mga kagaya mong palaboy na makulit. Hala, sige, labas doon! Nang nadala na ako ni Melchor sa labas, ay doon niya na ako pinakawalan. Hindi pa siya nakontento sa ginawa niya sa akin dahil itinulak pa niya ako ng ubod ng lakas. Napaupo ako sa lupa. Hindi ko na napigilang umiyak ng mga sandaling yon dahil sa labis na awa para sa aking sarili. Tapos ngayon iiyak-iyak ka? Ano yan, paawa? Akala mo maaawa ako sa'yo? Mas lalo lang akong naiinis sa pag-iyak mo. Sapakin ko pa yung mukha mo para mas lalo kang magkaroon ng dahilan para umiyak, eh. Wala naman kasi akong ginagawang masama sa'yo, eh. Bakit mo ba ako palaging sinasaktan at pinagtitripan? Kasi nga, palaboy ka. Palaboy. Ang lakas pa ng loob mong pumasok sa simbahan. Hindi ka bagay dito, oy. Bakit? Porque ba palaboy lang ako? Bawal lang pumasok sa simbahan? Oh, bawal na bawal. Saka, ano pang pinagdadasal mo sa Panginoon, ha? Nabigyan ka niya ng himala? Na sana ay hindi ka na maging palaboy at bigla ka yumaman? Utot mo, ano ka? Siniswerte? Wala ka nang pakialam kung anong pinagdadasal ko sa Panginoong Diyos. Kung ano man yun, ay sa aming dalawa na lang yun. Magsasalita pa sana si Melchor, pero tila merong kung anong pumigil sa kanya para magsalita. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Nagulat na lang ako nang may mga kamay na bigla na lamang humawak sa mga braso ko at tinulungan akong tumayo. Lumingon ako at isang matandang lalaki ang nasa likod ko. Kilala ko ang matandang yon dahil kilala siya sa baryong yon. Lahat ay tinatawag siya na Lolo Fabian. Tinagurian siyang kinatatakutang antingero ng mga tao dahil hindi lang siya mahusay gumamit ng iba't ibang uri ng anting-anting, kundi ginagamit din niya ang kaalaman niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit ang mga yon ay naririnig ko lamang. Simula kasi nang nagpunta ako sa baryong yon, ay hindi ko pa nakitang nakipaglaban nga si Lolo Fabian sa mga aswang. Teka, Lolo Fabian? Ano na namang ginagawa mo kay Nicolas, ha, Melchor? Hindi ka ba talaga naaawa sa batang ito? Wala na ngang pamilya at bahay. Palagi mo pang inaaway. Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang ginagawa mo rito kay Nicolas, ha? Kasi naman po, Lolo Fabian, nagkakalat po siya sa loob ng simbahan, eh.
Dinadala niya po sa loob yung mga nakalakal niya. Tapos ang baho-baho pa po niya. Naiiwan po sa loob ng simbahan yung amoy niya eh. Amoy na bubulok. Totoo ba yun, ha, Nicolas? Nagkakalat ka nga ba sa loob ng simbahan? Hindi. Hindi po totoo yun, Lolo Fabian. Nagsisinungaling lang po siya. Tignan niyo nga po. Ayun po yung sako ko kung saan nakalagay po ang mga nakalakal ko. Iyon naman pala eh. Nasa labas pala yung mga nakakalakal niya. Nasa loob po yung kanina eh. Nilabas ko lang po. Ako po kasi ang maglilinis niyan. Tapos mapapagalitan pa po ako ni Pader kapag nakita niya po yung mga kalat doon ni Nicolas. Huwag po kayong maniwala sa kanya, Lolo Fabian. Nagsisinungaling po siya. Alam ko po na dapat pong iginagalang ang simbahan. Kaya bakit naman po ako magkakalat sa loob nun? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero Melchor, sana naman ay ito na ang huling beses na aawayin mo si Nicolas. Isipin mo na lang ang buhay na meron siya. Marami na siyang pinagdadaan ng hirap sa araw-araw. Kaya sana naman ay huwag mo nang dagdagan yun. Kaya mo bang ipangako sa akin na hindi mo na siya aawayin? Nangangako po ako na hindi ko na po aawayin si Nicolas, Lolo Fabian. Mabuti naman kung ganon. Saan ko? Natutupad ka sa ipinangako mo na yan sa akin. Sige po. May kailangan pa po kasi akong gawin sa loob ng simbahan eh. Maiiwan ko na po kayo rito. Tumalikod na si Melchor at malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng simbahan. Pero duda ko, natutuparin ni Melchor ang ipinangako niya kay Lolo Fabian. Parang labas kasi sa ilong niya ang sinabi niya na nangangako siya na hindi niya na ako aawayin. Ayos ka lang ba? Ha, Nicolas? Hindi ka ba nasaktan o nasugatan sa ginawa niya sa'yo? Ayos lang po ako, Lolo Fabian. Medyo masakit lang po ang braso ko kasi hinila po ako ni Melchor palabas po ng simbahan kanina eh. Salamat po pala kasi dumating po kayo. Ang sarap po pala sa pakiramdam na meron pong nagtatanggol. Walang anuman yon, Nicolas. Alam mo matagal ko na kasing nakikita na inaaway ka ni Melchor. Pero ang akala ko, away bata lamang. Pero nung nakita ko na halos kalagkaring kanya palabas ng simbahan at itulak ka pa niya, ay hindi na ako nakapagpigil na hindi makialam. Ikaw na rin ang bahalang magpapasensya kay Melchor. Lumaki kasi siya na walang magulang. Walang gumabay sa kanya. Kung hindi pa nga siya naging sakristan, baka kagaya mo rin siyang isang palaboy. Parehas lang po pala kami. Pero hindi naman po ako naging kagaya niya. Lumaki rin naman po ako na walang kinikilalang magulang eh. Alam mo, magkakaiba kasi tayo ng pinagdadaanan. Oo, pareho kayong walang magulang. Pero may mga bagay kasi na maaaring naging dahilan kung bakit naging palaaway si Melchor. Kung ano man ang dahilan na yon, ay tanging si Melchor lamang ang nakakaalam. Teka, oo nga pala. Eto, may tinapay ako rito. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Nanlaki ang mga mata ko sa tuwa nang iabot sa akin ni Lolo Fabian ang isang plastik ng tinapay. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ko yun dahil ang totoo ay nagugutom na talaga ako kanina pa. Talaga po, Lolo Fabian? Akin na lang po itong mga to. Ang dami naman po nito. Oo, Nicolas. Sa'yo na ang lahat ng yan. Pang-almusal ko sana yan bukas. Pero sa'yo na lang. Kasi mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Pero, Lolo Fabian, paano na po yung pang-almusal niyo po bukas? Pwede naman akong bumili ulit sa panaderya. O kaya maglaga na lang ako ng kamote at saging. Masarap na almusal din yun.
Tapos may kapartner pa na kape. Lolo Fabian, maraming salamat po talaga. Sobrang bait niyo po sa akin. Titipirin ko po ito para bukas ay meron pa po akong makakain. Nasisiyang ginulo ni Lolo Fabian ang buhok ko. Matapos yun, ay nagpaalam na siya sa akin. Habang naglalakad siya palayo, ay maluwa-luwa akong nakatingin sa kanya. Bihira kasing may nagpapakita sa akin ng kabutihan. Kaya kapag merong nagiging mabait sa akin, ay hindi ko maiwasang maging emosyonal. Pinunasan ko ang luha sa aking muka. Napangiti ako nang isang aso ang lumapit sa akin. Payat na payat siya at nakatingin siya ng diretso sa aking mga mata. Nagugutom ka rin ba? Eto, sa'yo na itong isang tinapay. Marami naman to kaya sobra pa to sa akin. Kumain ka rin. Inabot ko sa aso ang isang piraso ng tinapay at agad niya tong kinagat. Matapos yun, ay tumakbo na siya palayo. Bago ko tuluyang magtungo sa lugar kung saan ako naglalagi, ay humarap muna ako sa simbahan at taimtim akong nagpasalamat sa Panginoong Diyos para sa mga taong tumutulong sa akin kahit sa maliit na paraan. Maya-maya pa ay magaan ang dibdib na naglakad ako papunta sa bukana ng kasukalan. Umupo ako sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Meron doong nakalatag na karton na siyang higaan ko na rin. Kumuha ako ng isang tinapay at yun muna ang kinain ko. Kahit marami kasing ibinigay na tinapay si Lolo Fabian, ay kailangan ko yung tipirin kasi hindi ko alam kung mayroon bang magpapalimos sa akin sa mga susunod pa na araw. Isa yun sa mahirap sa pagiging isang palaboy. Hindi ko alam kung makakakain ba ako sa susunod na araw o hindi, lalo na't umaasa lang ako sa mga ibinibigay na barya at pagkain sa akin ng mga tao sa baryong yon. Ganun pa man, kahit nasa ganun akong sitwasyon, ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa buhay. Naisip ko tuloy yung tanong sa akin ni Melchor na kung ano ba ang ipinagdadasal ko sa Panginoong Diyos. Ang totoo, ipinagdadasal ko na sana ay pagpalain pa ang mga taong tumutulong sa akin para mas marami pa silang matulungang ibang tao. Yung pagiging palaboy ko kasi, ipinagpapasa Diyos ko na lang ang bagay na yon. Naniniwala kasi ako na merong magandang plano sa akin ang Panginoong Diyos at kailangan ko lang magtiwala sa proseso na kailangan kong pagdaanan. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog sa ilalim ng puno ng mangga, ay nagising ako nang may biglang sumakal sa akin. Naaninag ko sa dilim ang muka ni Melchor. Nagalit na galit habang sinasakal ako. Nagpumiglas ako at pilit kong inaalis ang kamay niya sa leeg ko, pero wala akong laban sa lakas niya. Akala mo ba palalampasin ko yung pagsusumbong mo kanina kay Lolo Fabian, ha? Sinabi mo pa't sinungaling ako. Kung inaakala mong hindi ako gaganti, nagkakamali ka, unggoy. Tama na, Melchor, tama na. Hindi na ako makahinga, tama na. Anong tama na? Alam mo bang pwedeng-pwede na kitang patayin ngayon dito? Wala akong magiging problema kung papatayin kita. Kasi wala ka namang pamilya eh. Walang mag-aalap sa'yo. Lahat ng tao rito walang pakialam sa palaboy ng mga kagaya mo. Walang mag-aalap sa'yo kapag pinatay kita at ibinaon ko sa kung saan ang katawan mo. Maawa ka na sa akin, Melchor. Huwag mong gagawin yan, maawa ka. Mas tumindi ang takot ko nang mas naging mahigpit ang pagkakasakal sa akin ni Melchor. Sa itsura niya kasi,
ay parang desidido na siyang patayin ako ng sandaling yon. Sa totoo lang, hindi naman ako takot mamatay. Pero ayoko pang mamatay na hindi ko pa nararanasan na makaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa ibang tao. Ngunit ng sandaling yon, pakiramdam ko ay katapusan ko lang talaga. Unti-unti nang nanlabo ang aking paningin at nahirapan na akong huminga. Hanggang sa may isang taong humila kay Melchor at doon na kumawala ang mga kamay niya sa aking leeg. Agad akong sumagap ng hangin. Umupo ako habang habol ang aking paghinga. Nakita ko si Melchor na nakaupo sa lupa habang nasa harapan niya si Lolo Fabian. Nakahawak si Lolo Fabian sa puluhan ng itak na nasa loob ng kaluban. Hindi ba nag-usap na tayo kanina? Nangako ka pa sa akin na hindi mo naaawain at sasaktan si Nicolas. Huwag mong sabihin na nagkalat na naman sa kung saan si Nicolas dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Bakit niyo mo pinagtatanggol ang palaboy na yan, ha, Lolo Fabian? Wala naman niyang kwente. Wala siyang silbi. Dahil tao siya at wala siyang ginagawang masama. Hihintayin pa ba nating may gawin siyang masama bago natin siya paalisin dito? Tumigil ka na sa mga baluktot mong katwiran, Melchor. Kahit sa ang anggulo ko tignan, ay maling-mali ang ginagawa mo kay Nicolas. Bakit sa dinami-rami ng bata rito, ay siya lang ang bukod tanging inaaway mo? Dahil ba, siya lang ang kaya mo? Saka ikumpara mo nga ang edad mo sa edad niya. Bata pa lang siya, habang ikaw ay binatilyo na. Bakit, ha Melchor? Kapag ba napapaiyak mo si Nicolas, pakiramdam mo ay malakas at matapang ka. Nagkakamali ka. Hindi ganyan ang totoong tapang. Hindi katapangan ang ginagawa mong parang punching bag ang walang kalaban-laban sa'yo. Isa kang malaking duwag. Yun ang tawag sa'yo. Tumiim ang bagang ni Melchor at masama niyang tinignan si Lolo Fabian. Pakiramdam ko ay nasaktan si Melchor sa mga salitang narinig niya. O ano? Bakit ganyan ka makatingin na? Pati ba ako isasaktan mo na rin? Naturingan ka pa namang taong simbahan. Pero ganyan ang pag-uugali mo. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Lubayan mo na si Nicolas! Walang imik na tumakbo palayo si Melchor. At nang nasa malayo na siya, ay saka ako nilapitan ni Lolo Fabian. Nicolas, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay lang po. Buti nga po't dumating po kayo uli. Kasi yung pakiramdam ko po, papatayin na po talaga niya ako kanina eh. Salamat po kasi ang dami niyo na pong naitulong sa akin. Sa loob lang po ng isang araw. Wala yun, Iyo. Mabuti na lang talaga at naglalakad-lakad ako. Kaya naman nakita ko kayo. Ano po palang ginagawa niyo ng ganitong oras sa labas? Saka, bakit po kayo may dalang itak? Nararamdaman ko kasi, Nicolas, na may aswang sa paligid. Kaya nag-iikot-ikot ako ngayon dito sa baryo. Gusto kong makasiguro na walang mabibiktima ang aswang na yon. Oo nga po pala. Ang sabi po ng mga tao ay isa po kayong kinatatakutang antingero na may kakayahan pong makipaglaban po sa kampo ng kadiliman tulad po ng aswang. Alam mo na pala ang tungkol sa bagay na yan. Opo, madalas po kasi kayong pag-usapan ng mga tao rito at narinig ko po ang magagandang bagay na ginawa niyo po para po sa lugar na to. Napakaswerte po ng baryong to kasi dito po kayo nakatira. Nakakatuwa naman niyang sinabi mo. Nakakataba ng puso. Pero matagal-tagal na rin ang huling beses na nakipaglaban ako sa aswang. Ang totoo nga niyan, hindi ko na alam kung kaya ko pang makipaglaban sa mga ganoong uri ng nilalang. Bakit naman po, Lolo Fabian?
Para kasi akong itak na napabayaan na. Kumbaga kinakalawang na ako. At para mawala ang kalawang, ay kailangan akong hasain para maging matalim ulit. Naiintindihan ko na po. Saka, baka po matanda na po kayo. Kaya nasasabi niyo po na hindi niyo na po alam kung kaya niyo pa po bang makipaglaban sa mga aswang. Tama yung sinabi mo, Iho. Isa rin talaga yan sa mga dahilan ko. Pero, paano po yan, Lolo Fabian? Sabi niyo po nararamdaman yung meron na namang aswang dito. Sa tingin niyo po ba, ay kaya niyo po siyang talunin? Yan ang hindi ko pa alam, Nicolas. Ang presensya niya lang ang nararamdaman ko. Saka ko palang malalaman kung malakas siya o hindi kapag nakita ko na siya. Sana lang talaga ay napadaan lamang ang aswang na yun at wala siyang planong manatili rito sa ating lugar para manggulo. Oo nga pala, Nicolas. Meron akong ibibigay sa iyo. Hinubad ni Lolo Fabian ang kwintas na may palawit na medalyon. Hindi ako umangal nang isabit niya yon sa aking leeg. Hinawakan ko ang medalyon at tinignan. Teka, Lolo Fabian, anting-anting po ba ito? Oo, tama ka. Anting-anting nga yan. Ipapahiram ko muna yan sa'yo habang hindi ko pa nasisiguro kung ligtas na ba rito. Proteksyon yan sa mga aswang. Walang aswang ang makakalapit sa'yo hanggat suot mo yan. Hindi ka nila masasaktan. Pero depende pa rin sa uri ng aswang. May mga aswang kasi na hindi tumatalab sa kanila ang kapangyarihan ng isang anting-anting. Ganun po ba? Pero okay na po ito. Kaysa wala po akong proteksyon, di ba? Tama ka. Mas kailangan mo yan dahil dito ka sa labas natutulog. O paano, Nicolas? Aalis na ako at kailangan ko pang ituloy ang aking pag-iikot. Pwede ka nang matulog ulit. Siguro naman ay hindi na babalik ang Melchor na yon. Sige po. Mag-iingat po kayo, Lolo Fabian. Maraming salamat po ulit. Matamis akong ngumiti kay Lolo Fabian. Nang umalis na siya, ay muli akong humiga sa nakalatag na karton. Sa kabila ng hirap na nararanasan ko sa araw-araw, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos dahil merong isang Lolo Fabian na tinutulungan at ipinagtatanggol ako. Bukod sa pag-atake sa akin ni Melchor, ay wala nang nangyaring hindi maganda sa akin ng gabing yon. Pagkagising ko kinaumagahan, ay kumain ako ng isang piraso ng tinapay. Nagtungo ako sa poso na malapit sa bahay ni Kapitan at doon ako uminom ng tubig. Gaya ng aking nakagawian, ay pumunta ako sa simbahan para magdasal. Ako lang ang naroon, kaya napakatahimik ng lugar. At habang nagdadasal ako, ay mas ramdam ko ang koneksyon ko sa Panginoong Diyos. Pagkatapos kong magdasal, ay nagsimula na akong mangalakal at mamalimos. Inisa-isa ko ang bawat basurahan na aking nakikita at kinukuha ko roon ang mga bagay na pwede kong ibenta sa junk shop gaya ng bote at mga bakal. Habang naglalakad ako, ay napadaan ako sa plaza. May mga tao roon habang nasa unahan si Kapitan at Lolo Fabian. Naabutan ko na nagsasalita si Lolo Fabian tungkol sa aswang na naramdaman niya kagabi. Hindi sa tinatakot ko kayo, mga kababaryo. Pero kagabi ay may naramdaman akong presensya ng aswang dito sa ating lugar. Malakas ang kutob ko na hindi lang siya napadaan, kundi nandito talaga siya para manggulo at sumalakay. Kaya inaasahan ko ang kooperasyon ninyong lahat. Huwag kayong lumabas sa gabi, lalo na kung wala naman kayong importanteng gagawin. Para rin naman yan sa inyong kaligtasan. Sa kapansamantala lamang ito, kapag napatay ko na ang aswang,
ay babalik na rin sa normal ang mga buhay natin. Astig pala talaga si Lolo Fabian. Talagang nakikinig sa kanyang mga tao. Ang galing niya. Hindi nagtagal ay naglakad na si Lolo Fabian paalis. Sinundan ko siya at nang malapit na ako sa kanya ay saka ko siya tinawag. Huminto naman siya kaya tuluyan ko na siyang nalapitan. Lolo Fabian, narinig ko po yung mga sinabi niyo kanina dun po sa plaza. Ibig po palang sabihin, hindi lang basta napadaan yung aswang dito sa baryo natin. Ganun na nga, Nicolas. Kaya kailangan natin mag-ingat lahat, lalo na ikaw. Gusto mo bang humingi tayo ng tulong sa lokal na pamahalaan para mapunta ka sa isang ligtas na lugar? Naku, wag na po Lolo Fabian. Panigurado po kasi nadadaling po ako sa bahay ampunan. Ayoko po doon. Mas gusto ko po rito kasi malaya ko pong nagagawa ang lahat ng gusto ko. Pero mas ligtas ka sa loob ng bahay ampunan. Kahit na po Lolo Fabian. Huwag po kayo mag-alala sa akin kasi marami po akong pwedeng matulugan dito. Saka nasa akin naman po tong anting-anting nyo eh. Kaya hindi po ako malalapitan po ng aswang. Sa bagay, tama ka naman, iho. Pero kung magbabago ang isip mo, magsabi ka lang sa akin at ako ang tutulong sa'yo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Fabian. Matapos yun, ay nagpaalam na si Lolo Fabian. Habang ako naman ay ipinagpatuloy ko ang aking pangangalakal at pamamalimos. Nang halos natignan ko na ang lahat ng basurahan sa baryo, ay saka ako nagpunta sa maliit na junk shop sa kabilang baryo upang ibenta ang aking mga kalakal. Hindi man ganun kalaki ang perang nakuha ko, ay masaya na ako. Para kasi sa akin, maliit man o malaki, ay biyaya pa rin yun mula sa Panginoong Diyos. Simula noon, ay binalot ng takot ang buong baryo dahil sa pagbibigay ng babala ni Lolo Fabian. Tuwing gabi, ay wala na akong nakikitang taong nasa labas pa ng kani-kanilang mga bahay. Ako naman ay umasa na mapoprotektahan ako ng anting-anting na ipinahiram sa akin ni Lolo Fabian. Madalas akong matulog sa silong ng mga bahay dahil naniniwala ko na mas ligtas ako ron kesa ang matulog ako sa ilalim ng mga puno. Iba na kasi ang sitwasyon ng panahon na yon dahil mayroong aswang na gumagala. Ayoko rin kasing maging kampante kahit nag-iikot ng madalas si Lolo Fabian sa baryo tuwing gabi. Isang umaga, nagpunta ulit ako sa simbahan. Ipinagdasal ko ang kaligtasan naming lahat mula sa gumagalang aswang. Ipinagdasal ko rin sa Panginoong Diyos na sana ay mas palakasin palalo si Lolo Fabian upang magkaroon siya ng kakayahan na talunin ang aswang na nagbibigay ng takot sa aming lahat. Matapos kong magdasal, ay aalis na sana ako. Pero nakita ko si Melchor na naglalakad sa may gilid ng simbahan. Kahina-hinala ang kilos niya dahil panay ang linga niya sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Pumasok sa kumbento si Melchor. Maging doon ay sinundan ko siya. May binuksan siyang aparador at isang kahon ang kanyang kinuha. Humarap siya sa gawi ko at akmang bubuksan niya ang kahon. Pero nakita niya ako. Bumakas ang gulat sa mukha ni Melchor. Sakto na dumating naman ang pari at maging yon ay nagulat nang nakita si Melchor. Melchor, iho! Bakit hawak mo lalagyan natin ng donasyon? Father, nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi ko po ito kinukupitan. Kung ganon, ay bakit mo nga hawak yan? Ano po kasi, si Nicolas po, yung palaboy po na yan, oh. Tinaka niya pong nakawin itong mga donasyon.
Kung hindi nga po agad ako dumating malamang nanakaw niya na po to. Inagaw ko lang po to sa kanya at ibabalik ko na po sana dito sa aparador. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabing yun ni Melchor. Pakiramdam ko ay umurong ang dila ko nang tumingin sa akin ang pari. Hindi siya galit, pero may takot akong naramdaman dahil hindi ko alam kung kaya ko bang depensahan ang sarili ko ng sandaling yon. Naglakad ang pari papunta sa akin. Tumayo siya sa harapan ko. Nicolas, iho. Totoo ba ang sinabi ni Melchor? Nagsasabi po ako ng totoo, Father. Maniwala kayo. Malamang, itatanggi po niya ang sinabi ko at magsisinungaling siya sa inyo. Tumahimik ka nga muna, Melchor, pwede ba? Hayaan mong magsalita si Nicolas. Father, hindi po totoo ang sinabi ni Melchor. Hindi ko nga po alam kung ano pong laman ng kahon na hawak niya. Paano may papaliwanag na nandito ka sa kumbento, ha? Malamang, dati ka pang nagmamanban dito, kaya nalaman mo kung saan nakalagay ang mga donasyon. Sinungaling ka, Melchor. Ikaw ang may planong nakawin yan. Nahuli lang kita, kaya sa akin mo binibintang ang dapat na gagawin mo. Father, maniwala po kayo sa akin. Opo, isa lang po akong palaboy. Pero hindi po ako magnanakaw. Mas gugustuhin ko pa pong mga lakal at mamilimos kaysa po sa magnakaw. Grabe ka, Nicolas! Hindi ka na naiya kay Father. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Saka bakit ko naman ito nanakawin? Lahat naman ng kailangan ko nandito na sa simbahan na. Wala akong dahilan para magnakaw. Ikaw ang may malaking dahilan para magnakaw kasi palaboy ka, patay gutom ka. Tama na, Melchor. Hindi tama na sinasabihan mo ng ganyan si Nicolas. Hindi ko malalaman ang totoong nangyari. Kaya ang konsensya nyo na. Ang bahala kung sino man talaga sa inyo ang nagtangkang nakawin ng donasyon. Pero gusto kong sabihin sa'yo na maling nakawin nyo ang donasyon dito sa simbahan. Ang perang yan ay nakalaan para sa mga gastusin dito sa simbahan at yan ay mula sa bulsa ng mga taong nagsisimba rito. Kaya kung sino man sa inyong dalawa ang totoong may kasalanan, sana ay maisip ninyo na kasalanan ang magnakaw. Maniwala po kayo sa akin, Father. Hindi po ako magnanakaw. Alam mo, Nicolas, alam ko mabuti kang bata kasi palagi kitang nakikita rito sa loob ng simbahan. Palagi kitang nakikitang nagdadasal. Gusto ko ring ipaalam sa'yo na may kinausap akong ahensya ng gobyerno na tutulong sa'yo. Ang totoo nga niyan ay sa susunod na linggo ay merong pupunta rito para kunin ka at ilagay ka sa bahay ampunan. Ano po? Ayoko po sa bahay ampunan, Father. Mas gusto ko po rito. Nicolas, hindi ligtas para sa batang kagaya mo ang maging palaboy-laboy. Huwag ka mag-alala dahil sa bahay ampunan ay merong mag-aalaga sa'yo. Makakakain ka ng tama at meron kang matutulugang komportable. Hindi mo na kailangang mamalimos at mga lakal. Salamat naman at mawawala na rito ang palaboy niyan, Father. Ang baho-baho niya. Tapos, hindi pa siya nahihiya na sumasama siya sa mga nagsisimba. Amoy kaya siyang tinapa na hindi ko maintindihan. Melchor, tama na. Hindi na maganda yung lumalabas sa bibig mo. Magpasalamat ka na lang at hindi mo nararanasan ang buhay na meron si Nicolas. Kaya Nicolas, maganda ka sa susunod na linggo, ha? Ginawa ko yon dahil gusto kitang tulungan at para mapabuti ang buhay mo. Natakot ako sa nalaman ko na yon. Ayoko kasi na magpunta ko sa bahay ampunan. Dahil bago ko mapunta sa baring yon, ay meron akong nakausap na mga kabataan na kagaya kong palaboy. Sinabi nila ang hindi magagandang karanasan nila nung sila ay nasa bahay ampunan pa. Hindi ko alam kung totoo ang mga ikinikwento nila. Pero ang mga bagay na yon ang naging dahilan kung bakit ayokong mapupunta ako sa isang bahay ampunan. Nang dahil sa sinabi sa akin ni Father, ay buong maghapon akong balisa. Inisip ko na umalis na sa baring yon
Pero hindi ko itinuloy dahil baka mapunta pa ako sa lugar na mas matindi ang hirap na aking mararanasan. Hanggang isang gabi, pupunta sana ako sa silong ng isang bahay para doon matulog at magpalipas ng gabi. Ngunit nakita ako ng may-ari ng bahay at pinagalitan niya ako. Sinabi niya na kaya pala tuwing gabi ay meron silang naaamoy na mabaho ay dahil sa silong ng bahay nila ako natutulog. Kaya wala na akong nagawa kundi ang umalis. Wala kasi akong karapatan na makipagtalo pa sa kanila. Kasi sa kanila ang bahay na yon. Nagpunta na lang ako sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ako dating natutulog. Humiga ako sa nakalatag na karton at mahigpit kong hinawakan ang anting-anting na ipinahiram sa akin ni Lolo Fabiana. Anting-anting? Ikaw na munang bahala sa akin, ha? Naniniwala ako sa kapangyarihan mo na kaya mo akong proteksyonan laban sa aswang. Pumikit na ako at habang hindi pa ako nakakatulog ay paulit-ulit akong nagdasal sa Panginoong Diyos na sana ay walang masamang mangyari sa akin sa gabing yon. Ngunit hindi pa man ako nakakatulog ay napabalikwas ako dahil may narinig akong malalim na paghinga sa kung saan. Luminga ako sa paligid hanggang sa may nakita kong isang nilalang na naglalakad palabas ng kasukalan. Matangkad ang nilalang na yon at habang papalapit siya sa akin ay doon ko unti-unting nakita ang nakakatakot niyang anyo. Mahaba ang kanyang mga kuko at matutulis ang kanyang mga ngipin. Mabalasik ang kanyang muka na para bang isa siyang halimaw. Nanlilisik ang mga mata niya at may malapot na laway na tumutulo sa kanyang bibig na may bahid pa ng dugo. Kung tignan niya ako ay para bang isa akong napakasarap na pagkain na nakahain sa kanyang harapan. Mabilis akong tumayo. Napaatras ako. Sigurado ko na yun ang aswang na sinasabi ni Lolo Fabian. Malakas akong sumigaw, sabay takbo palayo. Dinig ko ang mabibigat na yabag ng aswang sa likuran ko hanggang sa may mabilis na anino na dumaan sa likod ko at napahinto ako dahil nasa unahan ko na ang aswang. Huwag mo na akong pahirapan, bata. Wala ka nagtakas sa akin. Matagal na akong hindi nakakakain ng kagaya mo. Sigurado akong malinamnam ang iyong karne at dugo. Hindi! Nagkakamali ka, hindi ako malinamnam, hindi ako masarap. Hindi mo ba nakikita yung saong palaboy? Hindi ako naliligo. Napakabaho ko kaya. Baka mamaya sumakit pa ang tiyan mo pag kinain mo ako eh. Wala akong pakialam sa amoy mo. Ang kailangan ko ay ang laman at dugo mo. Hindi! Hindi mo ako malalapitan at masasaktan. Nakikita mo ba itong kwintas sa suot ko? Anting-anting ito. Napangontra sa mga aswang. Sa tingin mo ba ay tatalam sa akin ang mahinang uri ng anting-anting na yan? Hindi ako isang mahinang aswang para matakot sa bagay na yan. Sa sinabing yun ng aswang, ay nanlamig ako ng gusto. Lalo na nang maraan siyang naglakad papalapit sa akin. Isa kasi yung patunay na hindi talaga siya naaapektuhan ng anting-anting na suot ko. Mamang aswang, maawa na po kayo, huwag niyo po akong kakainin. Hindi po ako masarap. Mabaho po ako. Parang nauulol na umangil ang aswang. Tatakbo na sana siya palapit sa akin nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Lolo Fabian. Mula sa likod ng aswang ay lumitaw si Lolo Fabian. Tatagain niya sana ang aswang pero agad yung nakaiwas. Lumayo ang aswang at diretso yung tumingin kay Lolo Fabian.
Balawis! Nakikilala mo pa pala ako, Fabian. Akalain mo nga naman, hanggang ngayon ay nakikipaglaban ka pa rin sa mga aswang. Hindi ka ba napapagod? Ang dapat sa'yo ay magpahinga na. Hindi ako magpapahinga hanggat merong mga kagaya mo na nanggugulo sa katahimikan namin dito. Anong ginagawa mo rito, Balawis? Hindi ka ba natatakot sa ginawa ko sa pamilya mo? Nandito ko para maghiganti. Ipaghihiganti ko ang pag-ubos mo sa pamilya ko. Dapat lang sa pamilya mong ginawa ko. Dahil lahat kayo ay perwisyo sa aming mga tao. At wala akong pinagsisisihan na pinatay ko ang pamilya mo. Dahil sigurado ako na kung nabubuhay pa sila hanggang ngayon, ay marami na silang napatay sa baryong ito. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mong yon. Kung inaakala mo na kaya ako nawala ng napakaraming taon dahil takot ako sa'yo, ay nagkakamali ka, Fabian. Nagpalakas lang ako para sa pagharap nating muli ay ikaw na ang mamamatay. At bago kita patayin, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang sakit na maraming taon ko nang dinadala. Papatay ko ang lahat ng tao sa baryong ito. Gusto kong masaksihan mo kung paano ko sila ubusin bago kita patayin. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Papatayin na kita ngayong gabing ito. Huwag kang magmadali, Fabian. Marami pa akong gagawin, kaya hindi mo pa ako maaaring patayin. Isang nakakakilabot na halakhak ang pinakawalan ng aswang. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na siya ni Lolo Fabian. Tatagain sana siya ni Lolo Fabian, ngunit mabilis na kinalmot ng aswang sa dibdib ang matandang lalaki. Matapos yun ay mabilis na tumakbo papunta sa kakahuyan ng aswang hanggang sa nawala na siya sa aming paningin. Bumalik ka rito, Balawis! Tapusin na natin ito! Magbalik ka! Susundan sana ni Lolo Fabian ang aswang, pero nang humakbang siya, ay napaluhod siya sa lupa. Hinawakan niya ang sugat niya sa dibdib, habang bakas sa kanyang muka ang labis na sakit. Nag-aalalang nilapitan ko si Lolo Fabian. Lolo Fabian! Lolo Fabian! Huwag niyo na po siyang habulin kasi may sugat po kayo. Napakawalang iya talaga ng aswang na yon. Ang lakas ng loob niyang bumalik dito. Huwag niyo muna po siyang isipin, Lolo Fabian. Ihatid ko na po kayo sa bahay niyo. O hindi po kaya ay tatawagin ko na lang po si Kapitan para madala po kayo sa ospital. Hindi na kailangan, Nicolas. Ayos lang ako. Hindi naman malalim ang sugat ko. Kaya ko itong gamutin sa bahay ko. Sige po, pero sasamahan ko pa rin po kayo pa uwi. Inalalayan ko si Lolo Fabian sa kanyang pagtayo. Labis ang pag-aalala ko para sa kanya. Dahil kahit sinabi niyang ayos lang siya, ay ramdam ko na sobrang sakit ng sugat na kanyang natamo mula sa aswang na si Balawis. Nang nakarating kami sa bahay ni Lolo Fabian, ay agad siyang humiga sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Sa tingin ko ay nahihirapan siya, kaya naisip ko na tulungan siya para gamutin ang kanyang sugat. Lolo Fabian, ano pong kailangan kong gawin? Buksan mo yung aparador at kunin mo yung alkohol at bulak. Buhusan mo ng alkohol itong sugat ko. Agad akong tumalima. Ginawa ko ang sinabi ni Lolo Fabian. Nang buhusan ko ng alkohol ang sugat niya, ay napangiwi ako dahil tila nararamdaman ko ang hapdi na nararamdaman ni Lolo Fabian. Pigil niya ang kanyang pagsigaw. Matapos yun, ay nilinis ko ang sugat gamit ang mga bulak. Pinakuha niya ako ng malinis na bimpo at yun ang inilapat niya sa sugat para huminto yun sa pagdugo. Maraming salamat sa tulong mo, Nicolas.
Maliit na bagay lang po yan kumpara po sa mga naitulong niyo po sa akin. Pero sigurado po ba kayo na hindi na po kayo magpapadala sa ospital? Hindi na kailangan, iho. Gagaling din naman ito matapos ang ilang araw. Lolo Fabian, meron po pala akong itatanong sa inyo. Yung aswang po kanina, mukhang magkakilala po kayo ah. Paano niyo po siya nakilala? Hindi ko pwedeng makalimutan ang aswang na yon, Nicolas. Siguro, ay halos 10 taon na rin ang nakararaan nang dumating ang pamilya ni Balawis dito sa baryo. Nung una, ang akala namin ay normal na tao lang sila. Pero napansin ko na simula nang dumating sila rito, ay nagsimula ng pagsalakay ng mga aswang tuwing gabi. Nang nadiskubre ko na aswang si Balawis at ang kanyang pamilya at sila ang responsable sa mga patayan, ay nakipaglaban ako sa kanila. Napatay ko sila malibang kay Balawis. Nagawa niyang makatakas at simula noon ay hindi na siya nagbalik. Ang buong akala ko nga ay natakot na siya sa akin, kaya hindi na siya bumalik. Pero nagkamali pala ako. Nagpalakas lang palang hayop bago siya bumalik dito para maghiganti. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat. Kaya po pala habang magkausap kayo kanina, ay ramdam ko po na galit po siya sa inyo. Pero mukhang malakas po na klase ng aswang si Balawis kasi hindi po siya natatakot dito sa anting-anting na suot ko. Wala pong epekto to sa kanya eh. Yun ay dahil hindi siya mahinang uri ng aswang. Totoong nagawa niyang magpalakas sa mga nakalipas na taon. Ang ikinakatakot ko lang ay kung kaya ko ba siyang talunin kung sakaling muli kaming magkakaharap. Kahit hindi ko pa po kayo nakikitang nakikipaglaban po sa aswang, ay alam ko pong magaling po kayo, Lolo Fabian. Hindi naman po kayo tatawagin kinatatakutang antingero kung hindi po eh. Matanda na kasi ako, Nicolas. Hindi na ako gaya nung araw na malakas. Eh paano po yan? Kung sa tingin niyo po ay mahina na po kayo ngayon, dapat po pala meron po kayong makakatulong kahit isang tao sa pakikipaglaban po kay Balawis. Sa totoo lang, naghahanap ako ng taong karapat-dapat na susunod sa aking yapak. Isang tao, nakakakitaan ko ng tapang at merong mabuting puso at hangarin. Yun nga lang sa ngayon, ay hindi ko pa siya nakikita. Sana po makita niyo na po ang taong yun para hindi na po kayo mag-isang lalaban po kay Balawis. Sana nga. Pero ikaw, hindi naligtas sa'yo natutulog ka sa labas, lalo na't si Balawis pala, ang aswang na narito ngayon sa ating baryo. Sigurado ko na lahat ng taong makikita niya sa labas ay papatayin niya. Alam niya kasi kung gaano ko kamahal ang baryong ito. Kaya una niyang papatayin ang mga taong nandito. Yan nga din po ang iniisip ko eh. Pero wala naman po akong magagawa. Magdadasal na lang po ako sa Panginoong Diyos na wag po niya akong pababayaan. Sa lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay mo, naniniwala ka pa rin na mayroong Panginoong Diyos. Oo naman po. Hindi po ba ang sabi po sa Biblia? Mapalad po ang taong nananatiling tapat sa kabila po ng mga pagsubok. Sapagkat matapos po siya subukin, tatanggap po siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako po ng Panginoon sa mga umiibig po sa Kanya. Ewan ko. Matagal na akong hindi naniniwala sa Diyos. Pero wag natin pag-usapan ang bagay na yan. Naisip ko kasi na mas makakabuti kung dito ka na tumira sa bahay ko. Mas ligtas ka rito kaysa naroon ka sa labas. Aampunin na lang kita. Yun ay kung ayos lang sa iyo. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Lolo Fabian. May luhang namuo sa gilid ng aking mga mata at hindi ko na nagawang pigilan ang pagpatak ng mga yon. Oh, Nicolas! Bakit ka umiiyak? Lolo Fabian, hindi lang po kasi ako makapaniwala na meron pong mag-aampun sa akin sa lugar na to. Napakasaya ko po, Lolo. Kung ganon, pumapayag ka na ba sa alok ko? Opo, wala po akong dahilan para hindi pumayag.
Maraming salamat po talaga sa inyo, Lolo Fabian. Sa sobrang tuwa ko, ay niyakap ko ng maigpit si Lolo Fabian. Marahan niyang tinapik ang likod ko at saka siya gumanti ng yakap. Yun ang unang beses na naranasan kong yakapin at doon ko nalaman na nakagagaan pala talaga ng pakiramdam ang isang yakap, lalo na't mula yun sa totoong tao na may malasakit sa iyo. Sa gabing yon ay sa bahay na ni Lolo Fabian ako natulog. Pinaligo muna ako at pinagpalit ng damit. Ipinagamit niya sa akin ang damit niya at isinuot ko yun kahit malaki sa akin. Kinaumagahan, nagising ako na nakahanda na ang almusal. Nang ayain ako ni Lolo Fabian na kumain, ay hindi na ako nagdalawang isip na dumulog sa pagkainan. Alam niyo po, Lolo Fabian, hindi pa rin po ako makapaniwala na inampun niyo po ako. Sanayin mo na ang sarili mo. Dahil simula sa araw na to, ay apo na kita. Pero tamang-tama po pala ang pag-ampun niyo po sa akin. Ang sabi po kasi ni Father, papadala niya po ako sa bahay ampunan eh. Siguro naman po, hindi na po ako mapupunta roon kasi meron na pong nag-aalaga sa akin. Matanong nga kita, Nicolas. Bakit ba ayaw mo sa bahay ampunan? May mga nakilala po kasi ako dati na tumakas po mula sa bahay ampunan. Ang sabi po nila, nahihirapan po sila roon. Maaaring totoo ang sinabi nila. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ang nangyari sa kanila ay mangyayari rin sa'yo. Okay lang po. Mas gusto ko pa rin po dito na kayo po ang kasama ko. Sigurado po ako na nasa mabuting kamay po ako. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Huwag ka mag-alala. Dahil kung ipipilit ni Father na dalhin ka ron, ay sasabihin ko na ako na ang nag-aalaga sa'yo. Kaya walang dahilan para dalhin ka pa sa bahay ampunan. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lolo Fabian. Pagkatapos naming mag-almusal, ay nagpaalam si Lolo Fabian na magpupunta siya sa bayan. Nang nakaalis na si Lolo Fabian, ay hinugasan ko ang aming pinagkainan. Naglinis din ako sa loob ng kubo niya at inayos ko ang mga gamit na naroon. Sa ilalim ng aparador ay meron akong nakitang Biblia. Kinuha ko yun at pinunasan dahil punong-puno na yun ng alikabok. Ipinatong ko sa maliit na lamesa na nasa sulok. Dahil alam ko na ang ganung aklat ay hindi dapat itinatago. Pagkatapos ko sa loob ng kubo, ay sa labas naman ako naglinis. Inuha ko ang walis tingting at nagwalis ako sa harapan ng bahay. Sa gitna ng aking pagwawalis, ay nagulat ako nang may bumato sa akin ng buto ng mangga. Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Melchor at nakita ko siya sa labas ng bakuran ni Lolo Fabian. Hane pa, ang sipag mo naman. Bakit nagwawalis ka dyan, ha? Hoy, baka naman pag nakawan mo pa si Lolo Fabian, ha? Kilabutan ka naman. Alam kong umalis si Lolo Fabian, kaya walang tao dyan. Hindi ba ikaw ang dapat nakilabutan? Kasi sinubukan mo nakawin yung donasyon sa simbahan. Hoy, tumahimik ka nga. Mamay may makarinig sa'yo eh. Papadugin ko sa suntok yung bunganga mo eh. Umalis ka nga dyan. Nagpapalakas ka lang kay Lolo Fabian eh. Hindi ako aalis dito. Kasi inampun na ako ni Lolo Fabian. Dito na ako nakatira. Meron na akong bahay ngayon. Kaya hindi mo na ako pwedeng tawagin palaboy. Sinungaling ka. At bakit ka naman aampunin ni Lolo Fabian? Sige nga. Dahil ayaw niya ako mapahamak. Ayaw niyang maging biktima ako ng aswang. Inampun niya ako kasi mabuti akong bata. Aba, mukhang totoo nga na inampun ka niya. Pero kung ako kay Lolo Fabian, pababayaan na lang kitang patayin ng aswang na yun eh. Wala ka namang pakinabang dito sa baryo namin eh. Sa ngayon siguro, wala pa akong pakinabang. Pero ito ang tandaan mo, Melchor. Darating ang araw na itong sinasabi mong walang pakinabang ay papasalamatan mo na sobra. Wow!
Ang tapang mo na ngayon ah. Kung makapagsalita ka, parang may magagawa ka talagang kapaki-pakinabang sa aming lahat ah. Sige nga, magbigay ka nga ng isang bagay na magagawa mo na kapaki-pakinabang. Ano? Tulad ng ano? Tulad ng ano? O di ba? Wala kang masabi. Kasi wala ka naman talagang silbi. Alam mo, kahit na inampun ka na ngayon ni Lolo Fabian at may bahay ka na, palaboy pa rin ang tingin ko sa'yo. At habang buhay kang magiging palaboy. Nakakalokong ngumisi si Melchor. Bago siya umalis, huminga ako ng malalim para alisin ang bigat sa aking dibdib. Aminado ko na nasaktan ako sa mga sinabi ni Melchor. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magkakaroon ako ng pakinabang sa baryong yon. Nang bumalik si Lolo Fabian mula sa bahay, ay hindi ako makapaniwala sa mga damit na dala niya. Ayon sa kanya, ay binili niya ang mga yon para meron akong magagamit. Napakasaya ko ng araw na yon dahil yun ang unang beses na ibinili ako ng damit. Kasi nung nasa poder pa ako ng tita ko, ay hindi ako nakaranas ng ganun. Ang mga damit ko kasi noon ay yung mga pinaglumaan ng mga anak ng tita ko. Simula noon ay naramdaman ko kung paano ang magkaroon ng isang pamilya nang dahil kay Lolo Fabian. Itinuring niya ako na para bang sarili niyang apo. Madalas, kapag gumagawa ko ng gawaing bahay, ay pinipigilan ako ni Lolo Fabian at aniya. Hindi niya ako inampon para magkaroon siya ng kasambahay. Sinabi ko naman sa kanya na hayaan na lang niya ako kasi yun ay aking paraan para makabawi sa kanya. Tuwing gabi ay palaging umaalis si Lolo Fabian para mag-ikot sa buong baryo. Nais kasi niyang makasiguro na walang papatayin si Balawis sa mga tao roon. Sa kasamaang palad, 2 magkasunod na gabi na may pinatay si Balawis, isang binata at isang matandang lalaki. Isang umaga, nakita ko si Lolo Fabian na nakaupo sa mahabang upuan sa loob ng kanyang bahay. Nakatingin siya sa kawalan at halatang malalim ang kanyang iniisip. Tumabi ako kay Lolo Fabian at tinapik ko ng marahan ang balikat niya. Lolo Fabian, iniisip niyo po ba yung 2 biktima ni Balawis? Tama ka, Nicolas. Hindi ko kasi lubos maisip na kahit gabi-gabi akong nagro-ronda, ay meron pa ring napatay si Balawis. Sa tingin ko, ay masyado siyang tahimik kung kumilos. O baka naman, humihina na talaga ako, kaya hindi ko na nalalaman kung nasa ng eksaktong kinaroroonan ng isang aswang. Pakiramdam ko tuloy, ay wala na akong tulong na nagagawa para sa baryong ito. Naku, hindi po totoo yan, Lolo Fabian. Para po sa akin ay napakalaking bagay na po nung kahit matanda na po kayo, ay ginagawa niyo pa rin po ang tungkulin niyo bilang isang manunugis. Saka sigurado po ako nang dahil po sa inyo, kahit po paano, iniisip po ng mga tao, naligtas po sila. Naiisip pa ba nila yun? Ngayong may 2 nang namatay. Natigilan si Lolo Fabian nang napatingin siya sa maliit na lamesa na nasa sulok. Tumayo siya at kinuha niya ang Biblia na inilagay ko ron nung isang araw at humarap siya sa akin. Bakit nandito ito? Itinago ko na ito ah. Nakita ko po kasi yan doon po sa ilalim po ng aparador. Napansin ko po kasi na wala po kayong altar, kaya mas maganda po na meron po tayong Biblia na nakikita po natin sa araw-araw. Hindi ba sinabi ko na sa noon na hindi na ako naniniwala sa Diyos? Pero, bakit naman po, Lolo Fabian? Dahil kahit halos linggo-linggo ko nagsisimba noon at nagdadasal sa Kanya, ay pinatay pa rin ng mga aswang ang aking asawa at anak. Hindi sila nagawang proteksyonan at iligtas ng Diyos
na pinapaniwalaan mo. Alam ko pong masakit, Lolo Fabian, ang pinagdaanan niyo po. Pero hindi po yung dahilan para mawalan po kayo ng pananampalataya sa kanya. Lahat po nang nangyayari sa buhay natin ay meron pong dahilan. Maniwala po kayo, Lolo Fabian. At anong dahilan kung bakit kailangan mamatay ng asawa at anak ko sa ganung paraan? Para maging miserable ang aking buhay, ganun ba? Para mabuhay ako ng nag-iisa? Pero hindi naman po kayo mag-isa ngayon eh. Nandito po ako, Lolo Fabian. Alam ko po na hindi ko po kayang palitan ng asawa at anak nyo. Pero kayo po ang naging tulay para magkaroon po ako ng maayos na buhay. Kayo po ang napakalaking biyaya na ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Hindi niyo po ba naisip na binigyan po kayo ng Diyos ng panibagong layunin sa buhay at yun ay ang magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng isang kagaya kong dating palaboy? Ay nako! Kalokohan! Ayoko nang nakikita ang Biblia na to! Nagulat ako nang ibato ni Lolo Fabian ang Biblia sa saig. Matapos yun, ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Agad kong nilapitan ang Biblia. Kinuha ko yon at nang isasarado ko na sana yon, ay natigilan ako dahil sa nabasa ko sa isang pahina. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Nang sandaling yon, ay umalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa loob ng utak ko ang sinabi ni Melchor na wala raw akong pakinabang sa baryong yon. Pakiramdam ko ay may liwanag na bumalot sa aking buong pagkatao ng isang bagay ang naisip ko. Sinarado ko ang Biblia at maingat ko yung ipinatong sa lamesa. Nagmamadali kong sinundan sa likod ng bahay si Lolo Fabian at naabutan ko siya na naghahasa ng itak. Lolo Fabian, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Kung pipilitin mo kung maniwala ulit sa Panginoong Diyos, ay wag mo na akong kausapin dahil masasayang lamang ang laway mo. Hindi po tungkol doon ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po ba ang sabi niyo po ay naghahanap po kayo ng taong sasanayin para makipaglaban po sa mga aswang? Oo, bakit? Meron ka bang kilala na pwede? Meron po. Sino? Kilala ko ba yung taong sinasabi mo na yan? Nandito na po siya sa harapan niyo po ngayon. Ako po yun. Ano ba't sinasabi mo, Nicolas? Ikaw, gusto mo sanayin kita sa paggamit ng anting-anting at pakikipaglaban sa aswang? Opo, Lolo Fabian. At ano naman pumasok sa utak mo? At naisip mo yan? Kanina po kasi, nung kinuha ko po yung Biblia matapos niyo pong itapon yun, isakto po na nakabukas po yun sa isang pahina. May nabasa po ako ron na dapat po nating ilaan ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Tapos, sinabihan din po ako ni Melchor nung isang araw na wala daw po akong silbi. Kaya naman, naisip ko po, kung makikipaglaban ako sa aswang, ay meron po akong magagawa mabuti at magkakaroon na po ako ng silbi. Pambihira ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Nicolas. Hindi biro ang pagdadaanan mo sa pagsasanay. Baka hindi mo kayanin. Subukan po muna natin. Kung hindi ko po kayanin, di titigil po ako. Hindi po ba ang importante sinubukan pa rin natin? Sige na po, Lolo Fabian. Alam ko pong bata pa po ako. Pero handa po akong tulungan kayo sa pakikipaglaban, lalong-lalo na po kay Balawis. Matagal akong tinignan ni Lolo Fabian at hindi muna siya nagsalita. Ramdam kong inaalam niya kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Maya-maya pa ay isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Bigla ko tuloy naalala sa iyo ang sarili ko nung nasa ganyang edad din ako. Pinilit ko ang tatay ko na sanayin niya ako para maging antingero. Nung una ay ayaw niya, pero hindi ako sumuko. Pinanood ko ang mga ginagawa niya.
Mag-isa kong pinag-aralan ang mga dapat kong matutunan. At nang nakita niya ang potensyal ko, ay doon niya na ako sinanay. Ayokong ipagdamot sa iyo ang kagustuhan mong makatulong at makagawa ng kabutihan. Kaya naman, pumapayag na ako sa gusto mo. Talaga po? Seryoso po kayo, Lolo Fabian? Bakit ba ayaw mong maniwala? Gusto mo bang bawiin ko na lang? Ay, hindi po, hindi po. Huwag niyo na pong babawiin. Napakasaya ko lang po kasi dahil pumayag na po kayo. Hindi po ako makapaniwala. Pero ngayon pa lang ay sasabihan na kita, ha, Nicolas. Hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Wala pong kaso sa akin yun, Lolo. Handa po akong pagdaanan ng lahat para lang may maitulong po ako sa baryong ito. Kung ganon, ay maganda ka. Dahil bukas na bukas din, ay sisimulan na natin ang iyong puspusang pagsasanay. Sobrang saya ko ng sandaling yon. Nung dumating kasi ako sa baryong yon, ay narinig ko ang tungkol kay Lolo Fabian at talaga namang inidolo ko na siya. Kaya isang napakalaking karangalan para sa akin na ipapasa niya sa akin ang kanyang mga kaalaman. Labis din akong nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil alam kong ginamit niya yung Biblia para mapagtanto ko kung bakit ako napunta sa lugar na yon. At yun ay upang gumawa ng kabutihan at tulungan si Lolo Fabian sa pakikipaglaban sa aswang. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Lolo Fabian, ay nagsimula na siya sa pagsasanay sa akin sa paggamit ng anting-anting at pakikipaglaban sa mga aswang. Una niyang ginawa ay ipinakilala niya sa akin ang iba't ibang uri ng mga anting-anting at kung para saan gagamitin ang mga yon. Doon ko nalaman na bawat anting-anting pala ay merong magkakaibang paraan kung paano mapapanatili ang kanilang kapangyarihan. Merong sa pamamagitan ng ritual, dasal at pag-aalay. Tinuruan na rin ako ni Lolo Fabian na gamitin ang isang anting-anting na nagbibigay ng lakas sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa pangalawang araw ay dun niya na ako tinuruan sa pakikipaglaban. Dahil itak ang tanging sandata na meron kami, ay doon kami nag-focus. Hindi lang pag-atake ang itinuro niya sa akin, kundi maging ang iba't ibang paraan kung paano dumipensa. Tuwing gabi ay isinasama na rin ako ni Lolo Fabian sa pagroronda niya sa baryo. Pareho kaming may dalang itak at umaasa kami na makakaharap at mapapatay na namin si Balawis bago pa yun makapambiktimang muli. Isang hapon, katatapos lang naming magsanay, habol ko ang aking paghinga habang nakaupo ako sa upuang nasa likod ng bahay ni Lolo Fabian. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Lolo Fabian at inabutan niya ako ng isang baso ng tubig. Tinanggap ko yun at inubos ko ang laman. Maraming salamat po, Lolo Fabian. Ay teka, matanong ko lang po. Kumusta naman po ang pagsasanay ko? Yung totoo. Masyado mo kong pinapahangan, Nicolas. Hindi ko akalain na napakabilis mong matuto. Kahit yung bagong anting-anting na ibinigay ko sa'yo, ay alam mo na kagad kung paano ang tamang paggamit. Mahusay din ang ipinapakita mo sa pakikipaglaban. Kung ipagpapatuloy mo yan, Nicolas, sigurado ako na darating ang panahon na ikaw na ang tatawaging kinakatakutang antingero sa baryong ito. Masaya po ako sa mga sinabi niyo, Lolo Fabian. Pero wala pong kahit sino ang pwede pong pumalit sa inyo. Dahil kayo lang po nag-iisang kinatatakutang antingero sa baryo pong ito. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Nicolas. Kaya maniwala ka. Basta't huwag mong aalisin ang disiplina mo sa iyong sarili. At huwag mong kakalimutan kung bakit mo to ginagawa. Pero hindi ko po ito magagawa kung hindi po dahil sa inyo, Lolo Fabian. Mabuti na lang talaga at nagpisintakan sanayin kita. Kung hindi,
Malamang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng taong makakatulong ko sa pakikipaglaban kay Balawis. Lolo Fabian, meron po pala ulit akong itatanong po sa inyo. Ano ba yan? Bakit ang dami mo naman yatang tanong ngayon? Kasi hindi ba, apo niyo na po ako? Kaya dapat lang po, nakilala na po natin ang isa't isa. Ako nga hindi nagtatanong ng tungkol sa buhay mo eh. Hindi naman po kasi kayo nagtatanong eh. Paano? Hinihintay ko lang naman na magkwento ka. Pero sige nga, ano ba ang itatanong mo? Itanong mo na para masagot ko na kagad at para makapagluto na ako ng hapunan natin. Lolo Fabian, wag po sana kayong magagalit pero sa tingin ko po kasi meron pang ibang dahilan kung bakit hindi na po kayo naniniwala sa Diyos. Tama po ba ako? Napansin ko ang pagbakas ng lungkot sa muka ni Lolo Fabian. Nangilid ang luwa sa gilid ng kanyang mga mata at kahit wala pa siyang sinasabi ay naramdaman ko na tama ang aking hinala na hindi lang ang pagkamatay ng kanyang mag-ina ang dahilan kung bakit nawalan siya ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Alam mo, ikaw na bata ka. Parang matanda ka na talagang mag-isip at magsalita. Sa dami po kasi ng mga pinagdaanan ko sa buhay, napilitan po akong parang maging matanda na po kagad. Kasi po, kung iisipin ko na bata po ako ay malamang matagal na po akong sumuko sa buhay. Pero sa kabila po ng lahat ng hirap at pangungutya na pinagdaanan ko po noon, hindi ko po inalis sa buhay ko ang Panginoong Diyos. Kaya ako po yung tinatanong sa inyo kasi para mas maintindihan ko po kayo. Tama ka. Hindi lang ang pagkamatay ng asawa at anak ko ang dahilan. Mas lalong nawala ang paniniwala ko sa Panginoong Diyos nang natuklasan ko nung nakaraang taon na may taning na pala ang buhay ko. Naging madalas kasi ang pagsakit ng ulo ko at nabahala na ako kaya nagpatingin ako sa doktor. At yun, doon ko nga nalaman na merong napakalaking tumor sa aking utak. Napabayaan na yun at hindi na kaya ng operasyon. May mga sinabi sa akin ng doktor na pwede kong gawing gamutan pero tumanggi ako dahil wala naman akong pera. Kaya sabihin mo sa akin, Nicolas, mas isisi mo ba ako kung nawala na ang pananampalataya ko sa kanya? Ibinuwis ko ang buhay ko sa pagtatanggol sa baryong ito. Pero ano naging kapalit? Ganito pala ang makukuha ko. Sige nga, Nicolas. Makatarungan ba yun? Hindi ko na namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Hindi ganung sagot kasi ang inaasahan ko. Pakiramdam ko ay isang bomba ang sumabog sa aking harapan nang nalaman ko na may taning na pala ang buhay ni Lolo Fabian. Lolo Fabian, sabihin niyo po, nagbibiro lang po kayo, di ba? Sana nga. Sana nga ay nagbibiro lang ako pero yun ang totoo, Nicolas. Ang huling sabi sa akin ng doktor ay 6 na buwan na lang ang itatagal ko. Kaya siguradong ngayong taon na ako mamamatay. Kaya naisipan kong maghanap kagad ng sasanayin at pagpapasahan ng aking kakayahan at kaalaman dahil hindi pwedeng mawalan ng tagapagtanggol ang baryong ito. At nagpapasalamat ako dahil nakilala kita, Nicolas. Sa mga nakalipas na araw, ay pinakita mo sa akin na sa edad mong yan ay may kakayahan kang maging mahusay na antingero sa baryong ito. Maraming salamat sa iyo, Nicolas. Pero Lolo Fabian, grabe naman. Ayoko pong mawala kayo. Sandali pa lang po tayong nagkakasama eh. Gusto ko ba po kayong makasama ng matagal? Ako rin naman, Nicolas. Gusto pa sana kitang makasama ng mas matagal. Hindi ko alam pero napakagaan talaga ng loob ko sa'yo. Kahit nung palaboy ka pa lang ay alam kong
May likas na kabutihan dyan sa puso mo. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Kaya Nicolas, ipangako mo sa akin na kahit nawala na ako, ay ipagpapatuloy mo ang iyong pagsasanay. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging mahusay. Siguro naman, nasagot ko na ang tanong mo dahil nasabi ko na sa iyo ang lahat ng dahilan kung bakit nawalan na ako ng tiwala sa Panginoong Diyos. Lolo, naiintindihan ko po kayo kahit papano. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo ang isa sa mga paborito ko po na nabasa ko po sa Biblia. Pakinggan niyo po ako. Nakalagay ron po na walang pagsubok na dumarating po sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan po natin ang pangako ng Diyos na hindi niya po tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas po kayo ng pagsubok, gagawa po siya ng paraan upang mapagtagumpayan niyo po ito. Kapag po pakiramdam ko ay nawawalan na nga po ako ng pag-asa, palagi ko po yan sinasabi sa sarili ko. Pasensya ka na. Pero, gaya na sinabi ko, wala. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sige na, magluluto na ako ng pagkain natin. Dahil magandang ipinakita mo sa pagsasanay natin ngayon, ay magluluto ko ng paborito mong adobong manok. Ngumiti si Lolo Fabian sa akin, pero kita ko sa mga mata niya ang labis na lungkot. Matapos yun, ay pumasok na siya sa kanyang kubo. Doon ko na tuluyang ibinuhos ang lahat ng luha ko. Sobra akong nasaktan sa katotohanang malapit na palang mamatay si Lolo Fabian. Ngunit nang dahil sa pag-uusap namin na yon ay nalaman ko na hindi totoong galit si Lolo Fabian sa Diyos. Dahil ang totoo ay nagtatampo lamang siya. Alam ko na ayaw pang mawala ni Lolo Fabian dahil nais pa niyang protektahan ang baryong yon. Kaya naman, ipinangako ko sa sarili ko na mas lalo kong paghuhusayan ang aming pagsasanay upang kung sakaling wala na si Lolo, ay mapapanatag siya dahil may maiiwan siyang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Simula nang malaman ko na may taning na ang buhay ni Lolo Fabian, ay mas lalong lumaki ang respeto at paghanga ko sa kanya. Pwede naman kasi siyang huminto na sa pakikipaglaban sa mga aswang at ilaan na lang ang natitirang araw sa mundo para sa kanyang sarili. Pero hindi niya ginawa. Mas lalo ko rin pinahalagaan ang bawat oras na magkasama kami. Hindi ko ipinakita o ipinaramdam sa kanya na malungkot ako dahil alam kong ayaw niya yon. Alam ko na ang gusto niya ay wag kong isipin na mawawala na siya. Nagpatuloy kami sa pagbabantay sa baryo tuwing gabi. Sa umaga naman ay nagsasanay kami at labis ako natutuwa sa tuwing sinasabi ni Lolo Fabian na mas lalo akong humuhusay. Naniniwala ako na dahil yon sa galing na magturo ni Lolo Fabian. Kung ibang tao siguro ang magsasanay sa akin, ay hindi magiging madali para sa akin na matutunan ang mga dapat kong malaman pagdating sa paggamit ng anting-anting at sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang gabi, matapos naming maganda, ay lumabas na kami ni Lolo Fabian para mag-ikot. Bukod sa itak ay nasa likod ko rin ang buntot ng pagi na matagal na palang itinatago ni Lolo Fabian. Ayon sa kanya, ay mabisang sandata yon laban sa kahit na anong uri ng aswang. Umaasa ako na sa gabing yon ay makakaharap na namin si Balawis at matatalo na namin siya. Alam ko kasi na ang pinakagustong mangyari talaga ni Lolo Fabian bago siya mawala ay ang iiwanan niya ang baryo na yon na ligtas. Paano naman po? Makaharap na po natin ngayong gabi si Balawis. Ilang gabi na po kasi tayong nag-iikot sa baryo pero hanggang ngayon, di pa po natin siya nakikita. Alam kong sinasadya ni Balawis na huwag magpakita sa atin. Dahil gaya ng sinabi niya,
ay uubusin niya muna ang mga tao rito bago kami magharap. Pero siyempre hindi ako papayag na mangyari yon. Kailangan niya nang mamatay sa lalong madaling panahon para hindi niya na magawa ang mga plano niya. Pero Lolo Fabian, gusto ko lang po itong sabihin sa inyo. Sobra niyo po akong pinapahanga. Kasi kahit may taning na po ang buhay niyo, ay ginagawa niyo pa rin po ito. Iniisip niyo pa rin po ang kapakanan ng buong baryo, imbis na nagpapahinga na lamang po kayo. Noong nagsimula kasi ako makipaglaban sa mga aswang iyo, ay nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ito hanggang sa aking huling hininga. Naniniwala ako na ito ay isang tungkulin na hindi ko maaaring bitiwan. Kaya napakasaya ko dahil nakilala kita, Nicolas. Dahil alam ko na kung mawawala ako, ay merong maiiwan dito sa baryo na magiging bagong tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Pero Lolo Fabian, umaasa pa rin po ako na magkakaroon po ng himala. Simula po nung nalaman ko na may taning na po ang buhay niyo, ay palagi ko na po kayong isinisama sa pagdadasal ko na sana po ay pahabain pa po ng Diyos ang inyong buhay. Na sana po ay makasama pa po kita sa mga susunod po na laban natin sa mga aswang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa mga sinasabi mo. Kasi alam mong hindi na ako naniniwala sa Diyos. Pero Nicolas, maraming salamat. Salamat dahil pinaparamdam mo palagi sa akin na meron akong pamilya. Napakaswerte ko dahil dumating ka sa buhay ko, Nicolas. Ako nga po ang dapat magsabi niyan, Lo. Ako po ang maswerte at mapalad dahil nakilala ko po kayo. Hindi niyo naman po ako kadugo, pero pinakitaan niyo pa rin po ako ng kabutihan. Bakit? Kailangan bang maging kadugo ko yung isang tao para pakitaan ko ng mabuti? Saka naramdaman kong mabuti ka talagang bata. Naalala ko, nung binigyan kita ng tinapay sa harapan ng simbahan, nakita ko na binigyan mo ng tinapay yung aso. Isa yung patunay na meron kang gininto ang puso, Nicolas. Na kahit hirap ka sa sarili mong buhay, ay nagbibigay ka pa rin ng tulong sa iba. Nakita niyo po pala yun? Naawa po kasi ako sa mga nagugutom. Kahit tao o hayop kasi, alam ko po ang pakiramdam ng walang makain eh. Kaya kahit kaunti lang po ang matitira sa akin, basta meron po akong pagkain at merong nagugutom, ay handa po ako magbigay sa kanila. Sa gitna ng pag-uusap namin ay bigla kaming natigilan nang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae sa kung saan. Hanggang sa sumisigaw na siya para humingi ng saklolo. Nahihintakutang napatingin ako kay Lolo Fabian. Lolo, sa tingin niyo po ba inaatake po ng aswang ang babaeng yun? Malakas ang kutob ko na oo, Nicolas. At mukhang nanggagaling yon malapit sa plaza. Walang pagdadalawang isip na tumakbo kami ni Lolo Fabian papunta sa plaza. Inilabas ko mula sa kaluban ng aking itak at mahigpit kong hinawakan ng agimat na nakasabit sa aking leg. Binulungan ko yon ng isang orasyon upang magising ang taglay nung kapangyarihan. Habang tumatakbo ay naramdaman ko ang pagbalot ng kakaibang enerhiya at lakas sa aking katawan hanggang sa pumasok yon sa bawat himaymay ng aking laman. Nang sandaling yon ay alam kong handa na ako para sa unang pakikipaglaban ko sa aswang. Bago pa kami makarating sa plaza ay nakasalubong namin ng isang babaeng may malalim na sugat sa braso. Takot na takot siyang lumapit sa amin at sinabi niya na inatake siya ng isang aswang. Nakita namin si Balawis na papalapit. Sinabi ni Lolo Fabian sa babae na umuwi na ito at kami na ang bahalang humarap sa aswang. Humahangos na tumakbo ang babae, habang si Balawis ay huminto ilang metro ang layo sa amin. Sa wakas, nakita ka na rin namin, Balawis. Tatapusin na natin ito ngayong gabi. Nakakatawa ka, Fabian. Talagang nagsama ka pa ng bata. Ganyan ka na makahina ngayon? Nasaan na ang Fabian na kilala ko noon na kahit mag-isa
ay kayang ubusin ng isang pulutong ng mga aswang. Hindi ko ikinakahiya na amining mahina na ako ngayon. Kaya kailangan ko ng tulong para labanan ka. Hindi ka duwagan ang paghingi ng tulong. Yan ang tatandaan mo, halimaw ka! Naiintindihan ko na kailangan mo ng tulong. Pero isang insulto yata sa akin na isang bata ang makakasama mo para tugisin ako. Minamaliit mo ba ako, tanda? Hindi mo kilala ang batang kasama ko. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Bakit? Natatakot ka ba na isang bata ang papatay sa'yo? Wala na akong kinatatakutan. Ngunit ikinalulungkot ko. Hindi pa ito ang tamang panahon para magharap tayo. Nagsisimula pa lang akong ubusin ang mga tao rito. Saka na tayo magtuos, tanda. Kapag nagawa ko na ang dapat kong gawin. Mabilis na tumalikod si Balawis para umalis. Pero mabilis ang pagkuha ni Lolo Fabian sa patalim na nakasuksok sa kanyang pantalon. Ibinato niya ang patalim kay Balawis at bumaon yun sa likod ng binti ng aswang. Napasigaw sa sakit si Balawis at galit na galit yung tumingin kay Lolo Fabian. Hindi ko hahayaan na ubusin mo mga tao rito, hayop ka! Papatayin ka na namin bago mo pa yun magawa! Nicolasio, humanda ka! Sa hudyat na yon ni Lolo Fabian ay alam ko na ang aking gagawin. Mula sa aking likod ay inilabas ko ang buntot ng pagi. Tumakbo ako papalapit kay Balawis. Sumugod din si Balawis papunta sa akin. Nang malapit na ako sa kanya, ay malakas kong inihampas ang buntot ng pagi at malakas siyang lumapat sa muka ni Balawis. Nag-iwan ng malalim na sugat ang buntot ng pagi sa muka ng aswang na mas lalo niyang ikinagalit. Walang hiya kang kutong lupa ka! Ano, Balawis? Patikim pa lang yan ng batang minamaliit mo kanina! Huwag kang magdiwang, tanda. Sige, kung gusto niyong mamatay ngayong gabi, ay pagbibigyan ko kayo! Isang malakas na alulong ang pinakawalan ni Balawis bago siya sumugod kay Lolo Fabian. Buong tapang naman na sinalubong ni Lolo Fabian si Balawis. Nagawang itarak ni Lolo Fabian ang itak niya sa tiyan ng aswang. Paghugot niya ng itak ay malakas siyang itinulak ni Balawis na naging dahilan para siya ay mabuwal. Mabilis akong tumakbo para saklolohan si Lolo Fabian. Bago pa makalapit si Balawis kay Lolo Fabian, ay iniharang ko na ang aking sarili. Napahinto si Balawis nang itinutok ko sa kanya ang aking itak. Nakakaloko siyang humalakhak at halatang minamaliit niya pa rin ako. Sumigaw ako ng malakas at inatake ko si Balawis. Walang tigil ko siyang sinubukang tagain, pero napakabilis niya. Kaya lahat ng pag-atake ko ay nagawa niyang iwasan. Para lang siyang nakikipaglaro sa akin. Ikaw ba ang ipinagmamalaki ni Fabian? Isang malaking kalokohan na iniisip niyo na matatalo niyo ako! Makalipas ang ilang sandali na pag-iwas ni Balawis, ay bigla siyang umatake. Hindi ako naging handa sa pagkakataon na yon. Nagawa niyang hawakan ng braso ko. Hinila niya ako papalapit. At walang kahirap-hirap niya akong binuhat at malakas niya akong ibinalibag sa lupa. Nang bumagsak ako sa lupa, ay naramdaman ko ang labis na sakit sa likod ko. Tila nabali ang mga buto ko dahil sandaling nagdilim ang aking paningin. Nang bumalik ang aking paningin, ay nakatayo na si Balawis sa harap ko. Hinanap ko ang aking itak at nang kukunin ko na sana yon, ay agad yung sinipa ni Balawis palayo sa akin. Nakakaawa ka, kutong lupa. Hindi ko alam kung paano ka napapayag ni Fabian na samahan siya sa pakikipaglaban sa akin. Hindi mo ba alam na parang ikaw na rin ang naghukay sa sarili mong libingan dahil sa ginawa mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Wala akong pakialam kung mamatay man ako.
Dahil ang importante sa akin ay sinamahan ko si Lolo Fabian sa pakikipaglaban sa demonyo ka! Uunahin na kitang patayin at pagkatapos ay isusunod ko ang lolo mo! Itinaas ni Balawis ang kanang kamay niya at kumislap ang mahahaba at matutulis niyang kuko nang dahil sa liwanag ng buwan. Tinanggap ko na lang na yun na ang aking katapusan, pero masaya akong mamamatay kasi nakasama ko si Lolo Fabian sa pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Itatarak na sana ni Balawis ang mga kuko niya sa katawan ko nang walang ano-ano'y iniharang ni Lolo Fabian ang sarili niya. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong tumagos ang matutulis na kuko ni Balawis sa likod ni Lolo Fabian. Lolo! Nicolas! Tapusin mo na ang laban! Alam kong magwawagi ka! Sa natitirang lakas ni Lolo Fabian, sinaksak niya sa dibdib si Balawis gamit ang kanyang matalas na itak. Kahit umiiyak ako, ay iniisip ko pa rin ang sinabi ni Lolo Fabian. Nagmamadali akong tumayo kahit nangihina na ang aking katawan. Kinuha ko ang itak at sumampa ko sa likod ni Balawis. Paulit-ulit kong itinarak ang itak sa leeg niya at bilang huling pag-atake ay ginilitan ko siya sa leeg. Kasabay kong bumagsak ang katawan ni Balawis. Nakadilat ang kanyang mga mata na para bang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi na siya humihinga. Patay na si Balawis. Umiiyak akong inalis ang mga kuko ni Balawis sa katawan ni Lolo Fabian. Nakita ko ang labis na panghihina sa kanyang mga mata. Napakagaling ng ipinakita mo, Nicolas. Ipinagmamalaki kita. Lolo Fabian, huwag na po kayong magsalita. Kailangan po kayong madala sa ospital. Tulong! Tulungan niyo kami, si Lolo Fabian! Kailangan natin siyang dalhin sa ospital! Napakasaya ko na dumating ka sa buhay ko, Apo. Tama ka. Ikaw ang nagbigay ng bagong layunin sa buhay ko. Ang totoo, nung hindi pa kita nakikilala, ay tanggap ko nang mamamatay na ako. Pero nang inampung kita, ay hiniling ko sa Diyos na sana ipabaib pa niyang buhay ko dahil gusto pa kitang makasama ng matagal. Gusto ko pang masaksihan ang pagdating ng araw na isa ka ng ganap na antingerong manunugis. Kahit hindi ako naniniwala sa Diyos, ay ipinagdasal ko pa rin yun sa Kanya. Ganon ka kaimportante sa akin, Nicolas, Apo. No, wag po kayo bibitiw, Lo. Hindi ko po kayang wala ka. Hindi niyo po ako pwedeng iwan. Huwag niyo akong iiwan, Lo. Nang sandaling yon, ay lumapit na sa amin ang mga tao sa baryo. May isang tricycle din na dumating na siyang nagdala kay Lolo Fabian sa ospital. Ako ang katabi ni Lolo Fabian sa loob ng tricycle. Maigpit kong hawak ang isang kamay niya at paulit-ulit akong nagdasal na sana ay dugtungan pa ng Panginoong Diyos ang kanyang buhay. Pagdating sa ospital, ay agad dinala sa operating room si Lolo Fabian. Sinabi sa akin na kailangan kong ikuha ng mga gamit si Lolo Fabian, kaya nang bumalik ang tricycle sa baryo ay sumabay na ako. Habang inihahanda ko ang mga damit ni Lolo Fabian, ay iyak ako ng iyak. Pinuntahan ko ang may-ari ng tricycle pero ang sabi niya sa akin ay wala ng gas ang tricycle niya at bukas pa siya makakabili sa bayan. Nalungkot ako dahil hindi ko nagawang makabalik sa ospital. Umasa ako na makakaligtas si Lolo Fabian. Hindi ko pa kasi nararamdaman na mawawala na siya. Nang bumalik ako sa bahay ni Lolo Fabian, ay muli akong nagdasal sa Panginoong Diyos. Ipinagdasal ko ang kaligtasan ni Lolo Fabian. Nakatulugan ko na ang pag-iyak. Pagod din kasi ako sa pakikipaglaban namin kay Balawis.
Kaya kahit wala akong balak na matulog, ay nakatulog pa rin ako. Umaga na nang nagising ako. Nagmamadali akong bumangon. Kinuha ko ang bag na naglalaman ng mga damit ni Lolo Fabian. Naisip ko na humanap na lang ng ibang masasakyan papunta sa ospital. Pero paglabas ko ng bahay, ay hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Lolo Fabian na nakatayo sa labas. Nakangiti siya sa akin at maaliwalas ang kanyang muka. Nabitiwan ko ang bag at patakbo kong lumapit sa kanya. Mahigpit ko siyang niyakap. Lolo Fabian? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi po ba dapat po nasa ospital po kayo? Mahabang kwento, Nicolas. Pero ang importante ay nandito ko. Pero yung sugat niyo po, bakit parang wala na po yata? Alam mo, masyado kang maraming tanong. Ang mabuti pa ay sumama ka na lang sa akin. At meron akong gustong puntahan. Po, saan po tayo pupunta? Malalaman mo rin. Basta't sumama ka na lang sa akin. Kahit nagtataka at naguguluhan ako ng sandaling yon, ay sumama na lang ako kay Lolo Fabian. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami. Panay ang tingin ko kay Lolo Fabian dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nakalabas na siya ng ospital. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto kami sa harap ng simbahan. Nandito na tayo sa pupuntahan natin. Sa simbahan po? Oo, Hindi po kayo naniniwala sa Diyos? naniniwala na ulit ako sa kanya, Nicolas. Bumalik na ang pananampalataya ko sa kanya. Nung nasa ospital ako at wala akong malay, ay nakita ko siya. Kinausap niya ako at sinabi niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ipinaunawa niya sa akin kung bakit ko kailangang pagdaanan ang lahat ng masasakit na nangyari sa buhay ko. At kung ano ang mga sinabi niya sa akin, sa amin na lang yun. Pero ngayon ay naiintindihan ko na kapag pala nakakaranas tayo ng napakalaking problema, ay hindi dapat tayo tumatalikod sa kanya. Dapat ay mas tatagan natin ang paniniwala sa plano niya para sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, Nicolas. Mahal na mahal niya tayo at kahit isang segundo ay hindi nawawala ang pagmamahal niya sa atin. Kahit pa sa pagkakataong kinalimutan na natin siya. Walang tigil ang pagpatak ng aking luha matapos magsalita ni Lolo Fabian. Nang sandaling yon, ay pumasok kami sa simbahan. Nang lumuhod kami para magdasal, ay pumikit ako at nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil nanumbalik na ang pananampalataya ni Lolo Fabian. Nagpasalamat din ako sa pagkakaligtas ni Lolo Fabian mula sa bingit ng kamatayan. Pero laking pagtataka ko nang pagbukas ng aking mga mata ay wala na sa tabi ko si Lolo Fabian. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid pero hindi ko siya nakita. Hala, nasaan na si Lolo? Mukhang binibiro niya ako ah. Baka habang nakapikit ako at nagdadasal umalis siya. Hay nako, si Lolo Fabian talaga oh. Natatawa akong napailing at nagdesisyon na akong bumalik sa bahay namin dahil sigurado ko na naroon siya. Ngunit natigilan ako nang nakita kong merong ipinapasok na kabaong sa loob ng bahay ni Lolo Fabian. Nasa labas ang pari at kasama niya si Melchor. Parehas namumugto ang mga mata nilang dalawa. Nicolas, mabutit dumating ka na, iho. Teka, ano po nangyayari? Bakit may kabaong po na ipinapasok sa bahay ni Lolo? Nicolas, alam kong masakit ito pero hindi naging matagumpay ang operasyon ng Lolo Fabian mo. Wala na ang Lolo Fabian mo, Nicolas. Ha? Hindi eh. Hindi, Father. Hindi pa po siya patay, kasama ko lang po siya kanina sa simbahan. Hindi pa po siya pwedeng mamatay. Tumakbo ako sa loob ng bahay
At nang nakita ko sa loob ng kabaong ang katawan ni Lolo Fabian, ay doon na bumuhos ang aking luha. Nang sandaling yon ay napagtanto ko na espiritu ni Lolo Fabian ang nakasama ko kanina. Doon ko naramdaman ang labis na pagmamahal niya para sa akin. Dahil naniniwala ko na ang pagpapakita niya sa akin kanina ay paraan upang makapagpaalam siya sa akin ng maayos at upang malaman ko na bumalik na ang paniniwala niya sa Panginoong Diyos. Napakasakit para sa akin ang pagkamatay ni Lolo Fabian. Pero kahit ganon, pinili kong magtiwala pa rin sa plano ng Panginoong Diyos para sa akin. Humingi ng tawad sa akin si Melchor at kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanya. Kaya pinatawad ko siya ng buong puso. Sa simbahan na ako nanirahan at inilagaan ako ng aming butihing pari. Ipinagpatuloy ko ang pagsasanay sa paggamit ng mga anting-anting dahil alam kong yun ang gusto ni Lolo Fabian. At sa tuwing nagsasanay ako, ay ramdam ko na nasa tabi ko lang si Lolo Fabian na para bang ginagabayan niya ako tulad ng dati. Lumipas ang mga taon pero pinili kong manatili sa baryo. Nagtrabaho ako bilang nurse sa ospital sa bayan. Hindi ko kailanman nakalimutan ang lahat ng itinuro ni Lolo Fabian sa akin. Kahit matagal na siyang wala, ay buhay na buhay pa rin siya sa puso ko. Kasama ang lahat ng masasaya naming alaala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo. Manigong bagong taon po sa ating lahat. At sana ay pagpalain pa tayo ng puong may kapal. Maraming salamat po.